May testigo na laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang drug war whistleblower na si Royina Garma. Pero ang nakatakdang confirmation of charges hearing sa September 23, ipinagpaliban muna ng ICC. Kung bakit, alamin natin sa Frontline Report ni Camille Samonte. 2 linggo na lang sana at haharap na sa confirmation of charges hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa the Netherlands. Pero sa inilabas sa desisyon ng ICC ngayong gabi, ipinagpaliban muna ang pagdinig na unang nakaschedule sana sa September 23. Hiniling daw yan ng defense team ni Digong dahil hindi raw nito kayang humarap sa hearing, bunsod ng kanyang kalagayan. Kinatigan niya ng mayorya ng mga hukom sa ICC at mananatili raw until further notice ang schedule sa hearing. Bago ang anunsyo na yan ng ICC, nagbalik Pilipinas itong Sabado si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager at drug war whistleblower Royina Garma. Yan ay matapos i-deny ng Amerika ang hiling niyang asylum. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, pumayag na si Garma na tumestigo laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Katunayan, kagabi ay lumipad agad si Garma papuntang Kuala Lumpur, Malaysia para makipagpulong sa ilang kinatawan ng ICC. May basbas ng DOJ ang biyaheng ito ni Garma. October 2024 nang ibulgar ni Garma sa pagdinig ng House Quad Committee ang ipinatutupad umanong reward system sa mga pulis sa kasagsagan ng drug war ni Digong. Our working relationship with the ICC involves witness protection. And the best way to protect her is actually for the ICC to meet her abroad. Let's face it, uniform personnel ang kalaban. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV na siyang isa sa mga naghain ng kaso ni Digong sa ICC, sa mismong paglilitis para haharap si Garma sa korte at hindi sa confirmation of charges hearing. Sa kabilang banda, nagpaalala naman ng Malacanang na hindi pa absuelto si Garma sa reklamong frustrated murder laban sa kanya. Kaugnay yan ang pagpaslang sa dating PCSO Board Secretary na si Westy Barayuga noong July 20. Lumalabas sa ngayon sa ating pagkakaalam ay wala pa tong warrant of arrest. Saka-monitor po kung saan siya pupunta at kapag ka po nagkataon na dumating yung pagkakataon na mayroong warrant of arrest at may kaso po siya, siya ay matuturing na isang pugante. Ikinatuwa naman ng mga kaanak ng mga biktima ng drug war ang kanyang pakikipagtulungan sa kaso sa ICC. Si Royina Garma kasi nakapagdikit kay Duterte mismo doon sa plano na gawing nationwide ang Davao Death Squad style killings. At siya nagsabi na bago nung kanyang termino bilang presidente ay pinaghandaan ang paano ba ang patayan. Paano ba ang naging kalakaran at ito, crucial, paano pala ba ang reward system sa mga pulis o malamang sa mga death squad members. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.